The title of my message is The Soil of the Heart. Sabihin nyo nga po, the soil of the heart. Okay, ang lupa. Ang ating puso po ay dapat lupa. Anong klaseng lupa? Dapat matabang lupa. Amen? The soil of the heart. So, we will read Matthew chapter 12, yung pinaka-last part, and then we will read the parable. I believe na ito po ay napakinggan nyo na at alam nyo na po. Pero, let's try to read it and understand dahil ito po yung importance ng ng parable is for you to understand the kingdom of God. Samahan niyo po ako. If you have your Bibles with you, you can open it in Matthew chapter 12 verse 46 to 50. Tapos yung kasunod po noon, Matthew 13 po. Yun po ang babasahin natin. Okay, hallelujah. Matthew 12 to 46 to 50. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brother stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, "Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you." He replied to him, "Who is my mother and who are my brothers?" Pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Amen. So let's try to jump in po sa susunod po. Next slide po. Next slide din po, Matthew 13. Hallelujah. So that same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, "A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still, other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30-fold, 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear." The disciples came to him and asked, "Why do you speak to people in parables?" He replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on a rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it
unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Praise God for the reading of His word. Let us pray. Father, we thank you for today, O God, for your word. Thank you for blessing us, O God, reminding us once again in this parable, O God, the importance of hearing and understanding your word, so that, Lord, in this time or in this moment that we are in, we know what to do. Holy Spirit, guide us, O God. Touch our hearts. Lord, our mind and our hearts are open to receive understanding so that we are able to do your word and able to change and transform our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So balik po tayo doon kanina sa after ng slide po na hearing and doing the word of God. Yan, dyan. Amen. Sabi doon kanina sa binasa natin, bago siya magsalita ang ating Panginoon ng isang talinghaga, marami kasi ang mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Okay, lalong-lalo na yung mga religious leaders. Napaka-negative nila at kung ano-anong sinasabi. At alam nyo ba na pati ang kanyang pamilya ng ating Panginoong Jesus ay hindi sila naniniwala. Parang may tanong sila, siya na ba? Siya na ba? Kaya nga sabi ng mga tao sa labas, sabi ng mga disciples niya, kasi nagtuturo, nagpagaling ang ating Panginoong Jesus, ang dami ng tao. Tapos nakikita nila na yung mga kapatid ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang nanay, nandoon sa labas. At sabi, bakit hindi mo kasama? Bakit wala sila dito? Para ngayon, maaaring yung tanong, nasan yung asawa mo, pastor? Nasan yung mga anak mo? Andito lang po sila. Okay? Ganon. Pero parang nung situation nila Jesus, tinatanong, nasaan na? Nasaan na yung yung mga mo, yung nanay mo, at saka yung mga kapatid mo? Nandoon sila sa labas. Pero anong sabi ni Jesus? Sino ba ang nanay ko? Sino ba ang mga kapatid ko? Sino ba ang pamilya ko? Your family is one with the faith in our Lord Jesus Christ. Kung sino lamang ang sumusunod, nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun ang pamilya ng ating Panginoong Yesus. Napakalalim po ng sinabi niya. Hindi lang, it's not by blood. Hindi lang yung physical. This is beyond the physical realm. But this is more the spiritual realm na sinasabi ng Diyos. Gusto mong maisama sa pamilya at tagasunod ng ating Panginoong Yesus? Madali mo lamang malaman kung sino yung pamilya sa pananampalataya. Dahil sila yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hearing and doing the Word of God are characteristics that define Jesus' family of followers, coming back to persevering faith in His message. Kaya malalaman mo, makikita mo kung sino yung kapamilya mo. Sila yung laging nariyan. Sila yung laging sumusunod sa salita ng Diyos. Sila yung laging nagsasubmit doon sa prinsipyo ng Diyos. Yung laging sumusunod. Kaya, ibig sabihin, pwede palang nariyan ka, katulad ng mga pamilya ng ating Panginoon. Nandiyan lang sila, pero nasa labas sila dahil sa dami ng tao. Pwedeng nariyan sila, pwedeng kasama natin sila, pwedeng matagal na natin silang kasama, pero pwede palang hindi sila kapamilya kahit nandito sila sa loob ng church. Pwede po yun. Bakit? Kasi ang nagde-describe na ikaw ay pamilya ng ating Panginoong Hesus or sa pananampalataya ay kung ikaw ay nakikinig at sumusunod. Hearing and doing the Word of God. Kaya hindi po to ang church, it's not about the membership. Hindi yung paramihan tayo ng members. Ang dami mo ngang members, 90% hindi sumusunod. Sayang ang upuan, sayang ang irerenta nating napakalaki kung yung 90% naman hindi nasunod. Tama po ba?
Kasi even in the time of Jesus, thousands were healed. Thousands saw the miracles, the signs and wonders na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero iilan lang ang sumunod. Halos mabilang lang nila sa kamay. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, nasaan na? Nasaan na yung mga pinagaling ko? Nasaan na yung mga umupo at nakinig? Nasaan na sila? Amen? Kaya ito po ay reminder sa atin na, church, you are part of this family. And to be with the family of God, kailangan po tayo ay marunong, makinig, at sumunod. Because yun po ang karakteristik po ng pamilya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya naman, after teaching this, nung sinabi ni Jesus, nung sinagot niya na, ito ang pamilya ko, yung mga sumusunod. Okay? Sino dito yung mga sumusunod? Amen. Sunod tayo. Kahit mahirap, sumunod po tayo. Amen? Mahirap po talaga sumunod sa salita ng Diyos, pero kailangan. Hindi tayo pinapasunod ng Diyos dahil sa kagustuhan niya or para sa Kanya. Pinapasunod ka ng Diyos dahil magbebenepisyo ka sa pagsunod mo sa Kanya. Hindi ang Diyos ang magbebenepisyo, ikaw ang magbebenepisyo kapag sumunod ka sa Diyos. Amen? Kaya wag mong isipin, parang pahirap naman, parang Lord lang naman lagi, ikaw lang naman ang No, kapatid, may tinuturo ang Diyos sa'yo at ikaw ang magbe-benefit nun. May magandang gagawin ang Diyos. Laging kabutihan, kagandahan ang gusto niyang mangyari sa buhay mo. Kaya nga may pinasusunod sa'yo ang Diyos. Kasi yun ang nasa isip niya. Kaya kapag sumunod ka, walang ibang magbebenepisyo nun, kundi ikaw. Amen? Kaya lahat ng sumusunod sa Kanya, may reward, may gantimpala. Amen po ba? At doon sa parable po, yung sinabi niya, ito yung mga kapamilya ko, ito yung mga kapuso, ito yung mga kapatid. Di ba? Ano pa ba? Kapamilya, kapuso, kapatid. Di ba? Lahat na ito. Yung mga nakikinig at sumusunod sa Kanya. Pagkatapos nun, nagbigay siya ng talinghaga. Talinghaga ng patungkol sa nagtatanim. And Jesus described different kinds of heart ng tao. Pinapaalala niya, sino itong mga tao na to na nakikinig sa Kanya? At gusto ng Diyos, yung panghuli, yung good soil, matabang lupa. Kasi ang salita ng Diyos ay isa pong binhi. Late lang, binhi lang. Minsan nga, hindi natin, di ba, parang sinabi mo lang. Parang kala mo wala lang, pero makapangyarihan yung binhi. Yung puno ng mangga na pagkataas-taas, nagsimula lang yan sa buto. Di ba? Pero hindi pa natin nakikita, kahit yung buto ng mangga, hindi natin nakikita kung ano magiging itsura ng puno na yan. Pero darating ang panahon, lalago siya, lalaki siya, tataba yung niya, yung kanyang puno, yung kanyang sanga, maraming dahon. At sa tamang panahon siya ay mamumunga at marami ang magbebenepisyo, ang mga ibon, ang mga hayop, at ang mga tao. At ganon ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. That every time that you will hear the word of God, it is like a seed planted in your heart, and in due time, it will produce fruit. Amen? Kaya ang buhay ng Kristiyano ay dapat sumasagana. Ang buhay ng Kristiyano dapat ay namumunga. Amen po ba? Parang ayaw niyong mamunga. Ayaw niyong mamunga? Church? Ha? Amen. So dapat po tayo ay namumunga. So ano po yung 4? Suriin natin. Kasi alam niyo po, ang lupa po nagbabago po yan. Habang tumatagal, gumaganda po ang lupa. Tama po ba? Sino yung mga nagtatanim dito ng halaman? Di ba may mga halaman kayo? Habang yan, pag hinawakan niyo yung lupa, maganda siya. Habang tumatagal. Tama po ba? At pwede ka magtanim ng magtanim. At alam mong tutubo kasi maganda yung lupa. Amen po ba? Ibig sabihin, ang puso din natin ay parang lupa na pwede mong pagandahin, na pwede mong patabain.
Amen? Hindi yung tumaba yung puso na magkasakit ka. Kumbaga, ibig sabihin, yung puso mo pwedeng gumanda. Na dati kang matigas ang puso mo, nagre-rebelde yung puso mo, ayaw sumunod, pwedeng mabago. Amen? Parang lupa, pwede yan tumaba at pwedeng gumanda. At every time that you will hear the word of God, kahit minsan ito ay rebuke, ito ay correction, natatanggap mo. Diba? Sa tenga parang masakit, pero sa puso maganda. Amen? At alam mong mamumunga at alam mo magbebenepisyo ka. Amen? At ito yung klase ng lupa, klase ng puso na meron ang mga tao. Amen? Dapat alam din natin kung ano. Kasi kapag, Lord, parang ganito na ba ako? Maano na ba ako? Mabato? Marami na bang tinik? Kailangan natin malaman. Kasi pag nalaman natin kung anong klaseng puso na meron na tayo, hindi makakakilos ang Diyos sa atin. Okay, ang una, the path. Di ba nag-scatter? Okay, so before that, let's go to the next slide. The sower. I-define natin, merong sower na nagtatanim, meron yung seed, yung binhi. It is the spoken word of God or the gospel, and the soil is the type of human hearts. Amen? Ang sower po ang ating Panginoong Jesus. At hindi lamang yan, kundi yung nagbabahagi ng salita ng Diyos, yung nag-share ng word of God, you are also sowing a seed. When you are speaking the word of God, declaring the word of God, declaring the promises of God, ikaw po ay nagtatanim din. Amen? Kaya dapat alam mo rin to, kapatid. At yung binhi, yung salita ng Diyos, yun ay yung nagbibigay ng buhay. Yun yung itinatanim natin. Saan? Sa mga soil, sa mga lupa. Iba-ibang klaseng lupa. Iba-ibang klase na pagtanggap ng mga tao. Hindi lahat po ng tao pare-pareho po ang pagtanggap. Katulad po ngayon, ako ay nagsasalita. At hindi iba-iba po ang level ng pagtanggap po. Minsan, ito ay, yung iba ay napakalaga nito, kailangan makuha ko. Or minsan yung iba na-excite, ayan na. Tapos pa next week nakalimutan na, ano nga yung preaching last week? Di ba? Akalimutan din ninyo? Kasi iba-iba ang pagpapahalaga ng tao kung paano niya tinatanggap. Okay, kaya kailangan alam mo, kapatid. Number 1, the path. Ano yung the path? Yung sa daan lang. Tatanim, tapos nahulog lang yung seed doon. Ito yung klase ng puso na parang nasa daan lang siya. Parang nahagian lang ng binhi. Ano yung hard heart? Ito yung the path. Satan recognizes the power of the word and he wants to destroy God's work and he is snatching away the seed before you can fully understand it. Ito yung klase ng puso na matigas ang puso ng tao. The path, yung parang dyan lang sa daanan, nahulog lang dyan sa kalsada, tutubo. Kasi may konting lupa. Pero nakita ng ibon, kinuha. Sayang, nawala. May mga tao na napakatigas ng puso. Naririnig nila ang salita ng Diyos. Hindi naman sila bingi. Siguro bungol. Di ba? Naririnig nila ang salita ng Diyos pero wala silang pakialam. Sa sobrang tigas ng puso nila, kaya naman, ang kaaway na nakakakilos sa buhay nila. Ang binhi, ang salita ng Diyos ay kanyang mga pangako na nilalagay sa buhay natin. Itinatanim. Kasi gusto ng Diyos umayos. Kaya lang kung hindi mahalaga ay yung pagtanggap mo sa salita ng Diyos, pwedeng kunin ng kaaway, sirain ng kaaway. In John chapter 10 verse 10, the enemy came to steal, kill, and destroy. Yan ang ginagawa ng kaaway. Pansinin natin ang mga buhay natin. Hindi tumitigil ang kaaway na ikaw ay pagnakawan, sirain yung buhay mo, pabagsakin ka. Yan ang ginagawa ng kaaway. Kaya alam ng kaaway na yung salita ng Diyos ay makapangyarihan at kung hindi mo ito binibigyan ng halaga, nanakawin niya sa iyo ito. Kaya dapat, kapatid, hindi matigas ang puso natin na ayaw nating lumago yung binhi, yung salita ng Diyos.
Because you are allowing the enemy to steal and kill and destroy you. The hardened heart is not hungry for the word of God or the gospel. It only finds satisfaction in other foods and other things. This desire, hunger, is the essence of sin. Sin is finding satisfaction in the other things at the expense of God Himself. Yung matigas ang puso, hindi po yan gutom sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, nabubuhay siya nang wala ang Diyos. Ito yung mga taong ayaw mag-devotion, ayaw basahin ng salita ng Diyos, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kasi matigas ang puso eh. Minsan nga, nagmamarunong pa yan eh. Alam ko na yan. Kung alam mo, bakit hindi mo ginagawa? Hard heart. Matigas ang puso. Kaya ganun. Kasi nasa daan lang eh. Walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya ganun na lamang. Hindi niya alam na nabubuhay na siya sa kasalanan at yung kasalanan para sa kanya ay tama sa kanyang mga mata. Kasi hindi niya na hinahanap ang salita ng Diyos. Wala siyang hunger sa salita ng Diyos. Busy siya sa paggawa ng ibang bagay. Malayo ang kanyang puso sa Diyos. At sana ay hindi po ganito ang puso natin na parang nasa daan lang. Second, the rocky ground. Sabihin nyo nga po, rocky ground. Hindi po to yung rock road, yung rocky road. Iba po yung rocky road, ice cream po yun, ha? Rocky road, mabato na puso. People who hear God's word and become followers. Oy, iba to. Naririnig, sumusunod. And then, kaya lang merong may bakit, ngunit. In a few months or few years, are no longer seen following Him. Ibig sabihin, ito pala yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos, sumunod, naging follower. Kaya lang, yung commitment, kung kailan lang komportable, kung kailan lang kayang gawin, hanggang dun lang. Kaya minsan, ito pala yung mga taong hindi nagtatagal. Maaring months, maaring days, years. Pero ano bang sabi ng ating Panginoon? Kapag ikaw ay naging disipulo ng Panginoon, dapat hanggang sa muling pagbabalik niya, makita niya na ikaw ay sumusunod sa Kanya. Amen? Yun po ang ating batayan. Yun po ang gusto ng Diyos, na hindi lamang po tayo ay hindi lang tayo yung nakarinig, sumusunod sa Kanya, pagkatapos nawawala ka na, nasaan ka na? Hindi ka na makita. People who made a commitment to follow Jesus, a commitment to serve Him, and to be active in the church, yet so many of them have fallen away. Mainit sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon. Pero dumating ang panahon na wala din. Nalulungkot po ang ating Panginoong Hesus sa ganitong klaseng puso na mabato. Kita, punta kayo dyan sa kalsada, may mga mabato. May konting lupa, tutubo siya. Magkakaroon siya ng root, tapos may kita mo, lumalago, pero nalalanta. Nawawala, namamatay. Bakit? Kasi ang commitment nila hindi nakatuon sa ating Panginoong Hesus, nakatuon sa kanilang mga sarili. Pag sila ay napapagod na, ayaw ko na, pastor. Ang hirap ng ministry na yan. Ang hirap, ayoko na sumunod. Ang hirap naman dyan sa church na yan. Ang layo. Di ba minsan, mga tao, they will all have their excuses. Pero alam nyo po, importante po ang commitment.
Alam niyo po bang ibig sabihin ng commitment? Alam niyo po, lagi niyo tong maririnig, lalo ng mga young people or even sa mga nagtatrabaho. Lagi niyo maririnig sa mga opisina, sa mga leaders ninyo, sa negosyo. Yung commitment is yung may trabaho ka, alam mong papasok ka sa opisina, papasok ka sa trabaho mo, kahit hindi maganda yung feeling na parang ay, umuulan. Ay, ang sarap na lang matulog. Di mo gagawin yung kapatid. Dahil may commitment ka, ano man ang nararamdaman mo, papasok ka. Kasi may commitment ka. Of course, siyempre, iba, may sakit ka na, hindi ka na makatayo. Iba yun. Pero minsan, hindi araw-araw na motivated kang pumasok sa trabaho. Tama po ba? Hindi araw-araw motivated ka magtrabaho na, hoy, trabaho, yes! Bihira lang yung tao na ganun eh. Kaya nga kailangan ng disiplina, kailangan ng commitment. Yun ang commitment na kahit hindi ka masaya, wala ka nakikitang maganda, pero tuloy ka pa rin. Amen po ba? Yun po ang ibig sabihin ng commitment. Tuloy-tuloy ka pa rin. Kaya ayaw ng Diyos na ang puso natin ay parang bato. Na yung commitment natin ay on, off. On, off. Magsisimba lang pag Christmas. Tapos Holy Week. Tapos pag mga walang hindi na makita. Tapos anniversary ng church. Uy, tala, dyan. Andiyan dyan, magpapakita ulit. Ayaw ng Lord ng ganon. Yes, we invite them as much as we want. Kaya lang, kailangan kapatid, na ikaw ay lumago, mag-grow up sa commitment mo. Hindi pwedeng para kang bata na lagi ka na lang, uy, pasok na, sige na, bibigyan kita ng baon. Di ba, kung matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na dapat binibaby pa. Amen? Hindi na kailangan sabihin, sige na, bibigyan kita ng baon mo, may hotdog. Kailangan ka pang i-motivate. Dapat kapatid, lumalago tayo. Hindi tayo paatras. Okay? Okay lang na maging baby face tayo, magmukhang bata. Pero wag yung ugali, kapatid. Hindi maganda. Matagal ka ng Kristiyano, pero yung ugali mo para ka pa rin baby, matampuhin. Ayaw mo ng mapagod ka lang ng konti, ayaw mo na. Nasaktan ka lang ng konti, ayaw mo na. Hindi ganun, kapatid. It's time to grow up. Amen? Tayo po ay dapat mag-mature na po. Amen po ba, church? Okay? At iilan lamang po ang kayang gumawa ng ganun. Only the disciplined people who can do that. Amen? Kaya dapat ang puso natin ay hindi mabato. They want to grow and serve in the church. Meron itong mga pusong mabato, talagang gusto naman talaga nilang mag-serve. Okay? Gusto nilang mag-mature, mag-grow. Kaya lang, over time, the excitement dies. When trouble or persecution came, their enthusiasm and joy were diminished. And unfortunately, these people just disappeared from their faith. Naalala ko, sabi ng pastor ko dati, nung nag-uumpisa kami ng church sa BGC, okay lang yung mga tao, yung excited, yes, tara. Pag nag-uumpisa, yeah, excited lahat. Pero sabi niya, the church is not built on excitement. The church is built on faith. Okay lang, andun yung excitement kasi, yeah, yes, maganda, ay gagawin tayo, pastor, sige. Kaya lang dapat ang pananampalataya mo hindi nakatuon dun sa yung saya. Kasi yung saya nawawala yan eh. Di ba, magkaroon ka lang ng problema sa bahay, sa personal, mawawala na yung saya mo. May inis ka na. Okay? Makita mo lang yung pangit na sitwasyon mo, wala na yung saya mo. Pero may commitment ka. Di ba? Kaya, ang pagbibuild ng church, it's not on excitement. It's on faith, sa pananampalataya, na alam mo na ang Diyos ang nagtatag nito at ang Diyos ang tatapos ng kanyang tinatag. Doon tayo manampalataya. Amen? Kahit pangit yung sitwasyon, pastor, bakit ganito? Ang liit, tapos init pa, buti na lang umulan. Di ba? Pero tuloy pa rin. Hindi tayo titigil. Bakit? May itinanim ang Diyos sa mga puso natin. May nilagay ang Diyos sa puso natin. At lalago yun.
Hindi yan nasusukat sa yung, ay, gumaganda, ay, excited. No. Dapat nga, tinitest pa tayo ng mas maraming persecution at testing. Kasi dun lang tayo lalago. Hindi ka lalago sa saya, kapatid. Hindi ka lalago, maganda sa comfort zone. Hindi ka lalago dun, kapatid. Lalago ka kapag in-expose ka na sa mga mahihirap na bagay. Amen? Naalala ko nga, yung sabi ng ating Panginoong Hesus, dun sa isang rich young ruler, sabi nung mayaman, Jesus, ano pa ba ang kulang ko para makapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi niya, nire-recite na ni Jesus yung Ten Commandments. Teka lang, Jesus, nagawa ko na yan. Basic lang yan sa akin. Diba? Basic lang daw. Parang gustong sabihin ni Jesus, basic. Ang galing mo. Congrats. Pero anong sabi ni Jesus? If you want to mature, if you want to be perfect, go and sell your possessions. Go and sell your possessions and give it to the poor and follow me. Anong response ng mayaman? Talikod siya. Uwi siya na malungkot. Bakit? Dahil hindi niya pala kayang sumunod. Akala natin yung magawa lang natin yung mga commandment ng Panginoon, hindi naman ako nagsisinungaling, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nananakit ng tao. Pero anong sabi ng Lord? Ni Jesus? Kung gusto mong lumago, gusto mong maging perpekto, gusto mong maging kumpleto ka na pagiging disciple mo, benta mo yung kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Ano ibig sabihin ni Jesus nun? In-expose lang ni Jesus na hindi niya kayang sumunod, na yung mga kayamanan na meron siya, yun ang humahad lang sa kanya para sumunod sa Diyos. Kaya maraming tao gusto mag-grow, gustong mag-mature. Tinatanong ang Lord, paano pa ako mag-grow? Pero kapag may pinagagawa, hindi kayang iwan. Mahalaga sa akin to ganun din yung mayaman mahalaga sa kanya yung possession niya Hindi siya kayang makasunod sa Panginoon. Mas pipiliin niya yung material na bagay kaysa makasunod sa Diyos. Kaya hindi po madaling maging disipulo po ng ating Panginoong Hesus. If you want to grow, church, kailangan may sakripisyo kang gagawin. Gusto mong lumago? Dapat hindi excuse ang trabaho natin. Dapat hindi excuse ang negosyo natin. Dapat hindi excuse yung mga pagpapala na ibinigay sa atin para lang hindi tayo makasunod sa Diyos. Amen? Minsan kasi parang nagiging excuse yung mga blessing na binigay. Teka lang, blines ka na nga ng Lord dapat nga mas lalo kang sumunod. Ba't parang baliktad? Kung kailan ka blines ng bahay, blines ng sasakyan, parang doon ka naman hindi makasunod sa Panginoon. Binigyan ka ng magagandang bagay, inangat ng Diyos ang buhay mo, hindi ka na makasunod. Di dapat, kapatid. Amen? Dapat hindi maging bato ang puso natin. Dapat kaya nating sumunod. Kaya nyo bang sumunod, mga kapatid, sa ating Panginoon? Sige, benta nyo yung ninyo. No, I'm not gonna ask you to do that. Hindi po. Sumunod ka lang, kapatid, sa salita ng Panginoon. Ako po bilang pastor, I don't manipulate people. I don't control people. As much as possible, I respect their will, yung kalooban mo. Nire-respeto ko. Kasi ganun ang Diyos Kaya lang, kapatid, ito lang ay paalala. Yung desisyon na gagawin mo, you are accountable to God. Bilang pastor nyo, ako po ay laging magpapaalala sa inyo. Maaring hindi man maganda sa tenga, pakinggan, pero ikaw ang magbebenepisyo nito. Dahil gusto ko ikaw ay lumago. Yun ang goal ng pastor Gusto niya umayos ang buhay ninyo. Kaya lang, kapatid, hindi ko pipilit at magiging CCTV ako. Ginagawa niya ba yung sinabi ko? Teka lang, hindi ko ganun, kapatid. Ang Diyos nga, nakikita ka, hinahayaan ka lang niya. Kaya lang, kapatid, sa hindi mo pagsunod, there will be always consequence.
At walang ibang magbe-benefit ng consequence ng iyong mali, kundi ikaw, kasi nga hindi ka sumunod. Pero kung ikaw ay susunod, kapatid, ikaw rin ang magbe-benepisyo ng mabuti doon sa pagsunod mo. Amen? Kaya sa bawat desisyon natin, siguraduhin natin, kapatid, na tayo ay makasunod sa Diyos. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo, wala kang talo kapag sinunod mo ang prinsipyo ng Diyos. Amen? Sumunod tayo sa prinsipyo ng Diyos. Number 3, thorns. The thorns represent someone hearing the word of God, but then the worldly anxiety and the lure of riches choke it, and it cannot bear fruit. Jesus warns specifically about two things: the worries and cares of life and the deceitfulness of riches and wealth. They both can choke God's word from our lives. Jesus gives us a powerful picture that our growth in Him can be choked by the worries of life and the materialism. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, na-receive mo. Kaya lang, lalamunin ka ng pag-worry mo sa buhay mo. Paano na lang yung ganito ko? Paano na lang, ano na lang yung kakainin ko? Ano na lang yung susuot ko? Ano na lang yung pambayad ko ng kuryente? Ano na lang yung kung inuna ko ng inuna si Lord? Sa kakaisip niya, kaka-worry niya gano'n, nag-overthink na to the point na hindi niya na nagagawa yung pinagagawa sa kanya. At hindi lamang yun. Kapag tayo ay masyadong nagagalak at nakatuon tayo doon sa mga kayamanan, ay, kasi may goal ako, Pastor. Teka lang muna, gusto ko negosyo. Kailangan ma-hit ko yung milyon eh. Minsan tayo ay nakatuon doon sa mga kayamanan sa mundo. Naging busy tayo so much. Yung oras natin, yung pera natin, ibinuhos natin. Wala namang masama kung ito ay para sa pamilya, para sa'yo. Kaya lang, kapatid, balansehin mo kung ito ay nakaka-apekto na sa spiritual life mo at hindi ka na lumalago dahil lang doon. Kinakain na ng materialism, kinakain na ng pag-worry mo sa buhay mo, yung pagsunod mo sa Panginoon. Kaya ito yung thorns. Naitanim yung binhi, kaya lang kinakain. Wala rin, nasayang din. Kasi ang kanilang puso ay hindi nakatuon sa Diyos, kundi nakatuon sa mundo. Kaya kapatid, sabi nga ni Jesus, dapat hindi ka nag-worry. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng wino-worry mo, pagkain, tirahan mo, asawa mo, anak mo, lahat ng mga basic needs mo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Kaya bakit ka nagwo-worry? Jesus assures us so that we are able to do His will. Jesus assures us na andun palagi yung provision niya. Amen? Anak, huwag kang mangamba. Sasagutin ko yan, tutugunin kita, sumunod ka lang. Kaya huwag kang mag-worry. Huwag kang habol ng habol dyan. Naakala mo yan ang magbibigay sa'yo ng kaginhawahan. Kapatid, sumunod ka sa salita ng Diyos. Amen? Sa kakasunod mo, pagiging materialistic mo yun, na-scam ka tuloy. Di ba? Kaya maraming na-scam na tao, bakit? Kasi pera ang nasa puso eh. Habol ng habol sa pera. Kakahabol ng pera, di nila alam, naloko na sila. At alam ng kaaway na pera lang ang habol mo. Kaya gagawa siya ng paraan para ikaw ay madaya ng mundong ito. At dapat ang ating puso ay hindi dapat nadadaya. Amen? And then the last one, ito yung importante, the good soil. The seeds sown on good soil are those who hear the word and understand it. To hear and understand God's word is to develop an appetite for Jesus that grows throughout your lifetime. Those who hear the word and understand it will produce fruit. Amen. Sino dito gusto ito ang kanyang puso? The good soil. Amen. Na yung binhi
yung pangako na inilagay sa iyo ng Diyos, hindi mo pinakakawalan. Akin to, kiniklaim mo. Dumating man ang pagsubok, hindi, may pangako ang Diyos, hindi ako susuko. Tuloy pa rin ako sa pagsaserve, tuloy pa rin ako sa commitment. Bakit? May pangako ang Diyos eh. Hawak-hawak mo, hindi mo binibitawan. Dahil alam mo, sa tamang panahon, aanihin mo yung ginawa mong mabubuti. Amen? Tuloy lang tayo, kapatid. Marami na tayong itanim, patuloy pa rin tayo magtatanim. Magtanim tayo ng magtanim ng mabuti sa bawat isa, sa kaharian ng Diyos. Darating yung kapanahunan natin. Amen? The divine appointment is now. Huwag na natin antayin pa yung pinaka-grand pwede mong gawin ngayon kung tama ang ginagawa natin. And that divine appointment na yan, yung breakthrough, darating yan. Amen? Kaya walang imposible sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Walang imposible sa kanila. Bakit? Maganda yung lupa maganda yung puso. Kapag maganda ang puso, nakakakilos ang Diyos. Pag pangit ang puso, nasa na yung tinanim ko? Paano mo nawala? O nasa na yung tao? Nawala. Kaya yung mga nagpapatuloy, kahit anong hirap ng buhay, kahit anong dagok ng mga problema, challenges, patuloy, kita mo sila yung lumalago. Amen? Marami kang iiyak, kapatid. Yun ang realidad. Pero hindi kayang pantayan ng iyak yung kagalakang nakahanda na. Amen? Para sa'yo. Amen? Lahat ng iniiyak mo mabubura yan sa panahon ng anihan. Amen? Lahat yan, it will come to fruition. Magkakaroon ng prutas lahat ng ginagawa natin. And as I end, God's supernatural power is at work when our soil is cultivated with Him. We need to realize that we need to listen, to hear and understand the Word of God. Because God's Word produces a changed life in heart. Life change can happen in a significant way when our hearts are given to the Lord. It's putting God first in our lives. Kaya pala ang buhay ng Kristiyano na lalo na may matabang lupa, paganda ng paganda ng paganda at pabuti ng pabuti ng pabuti yung kanyang buhay. Bakit? Sinuko niya kasi yung kanyang buhay sa Diyos.